Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito na yung ating yan na, ano ba unahin natin dito? Marami akong unahin dito. Ito. Panoorin natin tong asan na yun? Ito. Nangunguna sa pagkapangulo si BP. Top choice sa pagkapangulo. Manahimik ka muna, di pa ako nagsasalita eh. Hindi pa nga kita pinagsasalita eh. Nagsasalita ka na agad dyan. Gusto mong bombahin ko yung istasyon nyo. Joke lang. Ito, game na. Panoorin natin. Top choice sa pagkapangulo ng mga Pilipino si Vice President Sara Duterte. Ay, grabe. Batay ito sa Maraming opinion iyak. survey ng Oculum Research and Analytics sa first quarter ng 2024. Maraming iiyak na 3,000 respondents, edad 18 pataas sa buong bansa. Nako. 42% ang pabor kay BP Duterte sa pagkapangulo. Buster. Pangalawa sa pwesto si Senator Rapi Tulfo na may 17%. Nako, iiyak na naman dito si Ma'am Shitars. Nandito si nagano pa balat pala to si Lenny, Si Lenny? Si Maring Lenny Lugaw? Tignan mo yung agwat 42%. Tapos si Rapi 17%. Tapos si Lenny 10%. Dapat si Isko na lang yun nilagay dun sa kay Lenny. Kalain mo na may 10% pang naniniwala sa inyo. In fairness Maring Lenny Oo. Ano to? But sorry, hindi naman po kita minention sa comment ko. Ano yan? Ba't kayo nagkukulat? Susuntukan na ba kayo dyan? Ano yan? Ha? Hindi mo na tignan niyo yan Oo, saan yan? Ano to? Duterte Inday Sara 42. Ang dami. Ang layo. Alam nyo, nung nakaraan ay lamang si Senator Rapi Tulfo ng ng 1% lang, di ba? 1% lang yung lamang ni Senator Rapi Tulfo. Ngayon grabe ang layo ng ang layo ng pagitan 42%, 17. Ilan yung wait lang, di ako mahina ako sa math eh. Ilan yung tingnan natin, kakalkyu ko hirap ako sa math, pasensya na kayo. Yan ang mga kinakaayawan ko subject noon. 42 minus 17 25% ang lamang ni BP Sara. Di ba? Gina naman dito si dito si Ma'am Shitars. Gina si Ma'am Shitars kasi biruin mo nag-effort pa siya na magpa-interview kay Katunying. Nag-effort pa siya na magpa-interview tapos bandang huli lalamang pa pala si BP Sara. Kawawa naman si Ma'am Shitars. Lahat na ginawang paninira kay BP Sara ang taas pa rin ng survey. Kawawa naman si Ma'am Shitars. Yung pinsan niyang si Tambalag lang. Paturo ka kay Madam Lenny magaling sa math. Magaling ba si Maring Lenny? Ano to? Kuya J. Guevara, yan din yung topic ni Cash Jared kagabi. Kaso, masyado siyang bitter. Bitter si Maring Jared. Ay, tanginin to mga hype na to. Hindi nyo tanggap? Hindi nyo ba tanggap? Nawala si Tamba sa list. Wawa naman si Maring Janet.
Mahal nila lang. Wala yung kanyang boss sa Lisa. Hello, kayo ba yan? Kawawa na naman si Ma'am Shitards nito. Ano na naman kayang gagawin? Ano kaya ang kasunod? Siyempre, kapag may mga ganito po na mga balita abot kay BP Sara at nakikita nilang maganda at mataas ang ratings or tiwala ng taong bayan kay BP Sara, gagawa na naman sila ng gagawa ng panibagong issue. Ano na naman kaya iyon? Ayan ang ating abangan. Gagawa sila ng issue na naman. Baka magpa-interview ulit si si Ma'am Shitars. So ano na naman kasiraan ng ibabato niya? Ano ba? Mas maganda si BP Sara kaysa sa kanya, ganun ba? Mas blooming si BP Sara sa kanya, ganun ba? Ano na naman kaya ibabato, no? Ikaw ba? Ano bang panibagong pasabog na naman ang gagawin nila kay Ma'am Shitars? Kay Ma'am Shitars. Ni Ma'am Shitars kay BP Sara. Nakita nyo naman to. 42%. Tapos wala si Tamba. Ito, bata rin nila to eh. Ito si 10%, si Queen Lugaw. Si Lugaw Queen. So ibig sabihin medyo pang top 3 yung best friend ni BBM. Na si Inday Lini. Inday Lini. Ano nga pala, no? Di ba ito yung gusto ni ni Ma'am Shitars? Etong si Maring Lenny. So ibig sabihin pasok yung bata niya kaso pang top 3 lang. Ma'am Shitars. Ma'am Shitars, alamal. Pag top 3 lang yung bata niya. Kawawa na naman si Ma'am Shitars pag top 3 lang yung bata niya. Ma'am Shitars. Ano na naman kayang gagawing ni Ma'am Shitars, no? Ano naman kaya gagawing niyang panibagong issue para kay BP Sara. Ay, nako, love trip na naman daw. Gina naman yung mga tulonggis. Okay, panoorin natin. Sarap ulit-ulitin. Top choice sa pagkapangulo ng mga Pilipino si Vice President Sara Duterte. Batay ito sa opinion survey ng Oculum Research and Analytics sa first quarter ng 2024. 3,000 respondents, edad 18 pataas sa buong bansa. 42% ang pabor kay VP Duterte sa pagkapangulo. Pangalawa sa pwesto si Senator Rapi Tulfo na may 17%. Pangatlo naman si dating Vice President Leni Robredo. Pasok naman sa 10% lang si Marie Leni. Wawa si Ma'am Shitars. Ma'am Shitars, pag top 3 lang yung bata niya. Ay, katong niya, interviewin mo na interview mo na si Ma'am Shitars, sabi mo, my love, na tayo, mag-interview na tayo, lumalamang na. At taas po ng percent ni BP Sara. Ngayon, nagsisisihan. Siguro nagsisisihan sila ngayon, no? Sabihin ni Baby M. Go kasi, pa-interview ka pa eh. Yan tuloy, tumaas tuloy yung rating si BP Sara. Ang hirap sa'yo eh. Tapos sasabihin naman ni Tamba, hoy, pinsan, ayusin mo nga yung ugali na asawa mo. Dahil sa ugali na asawa mo, buwababa. Hindi tuloy ako kahit man lang sa top 4 man lang ako. Hindi man lang ako nakita sa top 4. Ayusin mo ugali na asawa mo, pinsan, ha? Ayusin mo ugali na asawa mo, pinsan. At medyo pangit yung dating sa akin, ha? Oy, salamat, Abilina, thank you. Interview ulit, tama. Interview ulit! Si Tamba Luslos, negative sa susunod. Si Isko Moreno nga, nag-top 4 pa ha? Partida, ha? Nasa showbiz na si Isko. Hindi na masyadong pag-uusapan sa politics yan, pero top 4 pa siya. Samantalang etong si Tamba,
laging napag-uusapan ng mga natin. Laging napag-uusapan dito sa politics world na hindi nga man lang ma-promote ng mga vlogger niya. Laging face out. Wawa naman, tamba. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Kahit anong paninira nyo sa mga Duterte, yung taong bayan, hindi sila mga bulag at bingi na para paliwalaan nila yung mga pinagsasabi nyo, bad shot. Yan tuloy, bumanda sa inyo yung bad shot na yan. Kahit barangay captain, di mananalo si Tamba. Wala mo, Tamba ba? Alam mo, Tamba, magbarangay tanod ka na lang. Magbarangay tanod ka na lang, doon ka bagay. Tiga abot ng ayuda. Di ko minamalit ang barangay tanod, marangal na trabaho yan. Ang sinasabi ko lang yung about kay Tamba. Wag ka na magpresidente, magbarangay tanod ka na lang. Tapos tuloy-tuloy mo yung pamimigay mo ng ayuda. Wag yung galing sa gobyerno na pera, dapat sa pera mo. Baka nga sa sobrang yaman ni Tamba. Ni isang pabahay project, wala naman ata yung galing sa bulsa niya. Okay, tuloy na natin to. Sarap ulit-ulitin, no? Ito sa opinion survey ng Oculum Research and Analytics sa first quarter ng 2024. Sa 3,000 respondents, edad 18 pataas sa buong bansa. 42% ang pabor kay BP Duterte sa pagkapangulo. Pangalawa sa pwesto si Senator Rapi Tulfo na may 17%. Pangatlo naman si dating Vice President Leni Robredo. Pasok naman sa top 6 presidential bets sina dating Manila Mayor Isko Moreno, Dumagoso, Senator Amy Marcos at dating senador. Buti pa si Eto na siya. In fairness, milawa pa sa'yo, 0.4. 0.4. Wawa, Tamba. 0.4 lang. Palaging epal, tapos 0.4 lang. Utay na din naman, 0.4. Tapos laging epal. Pati yung foreigner, ano ba yun? Yung meeting na para dapat ay presidente lang ang humarap sa meeting na yun. Siya pa yung nagbida-bida. Tingnan mo ngayon, 0.4. May 0.4 bilahawa pa no? Wawa naman itong nilalang na to. Sabi ni Sir Darrell, kasi ito, pwede si Tamba maging barker sa terminal. Bida-bida ka naman Kahit negative si Martin Tambaloslo sa survey, marami pang pera ng bayan na nanakawin ng kupal na yan. Di ako nagsabi doon, nagbasa lang ako, baka madugurgur tayo. Grabe, decimal point lang si Tambo. Wow, sabi ni Dave, 0.4% pwede na yan. Vice Tanod. Vice Tanod. Tinalo ka pala Pacquiao, Di ko si Pacquiao, 4%, si Amy Marcos na bakit si Senator Robin bagay hindi kasi ewan ko kung plano ba ni Senator Robin Padilla yung tumakbo. Pero hindi na rin biro to kaysa naman sa 0.4. Okay na tong 2% kaysa naman sa 0.4, di ba? Oo. Sana yung mga comment dito. Sabi dito, Oy, Kasmay, Pacquiao ako para sa panaginip mo. Oy, who's there the vlogger is there? Sayang bayad sa mga bangag vloggers. Guwastos ng pera. Tapos doon sa paano naman kasi hindi mo sasahig yung pera, yung mga tulonggis naman kinuha nyo. Tapos puro pa bayot. Bayot na lalapad ng ilong. Ay, shoutout kay Banat Bay. Banat Bay.
Oy, kawawa naman to si Oy, Mami Teresa Arong, shoutout po. Ayos, Jay, nasa news ka ng SM na ikaw ang pinakagwapo, ha? Hindi nga. Nandun ako? Asan? Ay lang, tingnan, kailangan natin makita yan. News ng SMNI? Ha? Totoo ba yun? Where? Okay. Asan? Ayan, ito ata. Nandito ba to? Political vloggers, masayang nakiisa sa karawan. Panoorin nga to. Ay, wait lang ha. Babalikan natin to mamaya ha. Itong survey na to. Pero nagulat ako dito. Tingnan natin. Ito na, ang gwapo ko daw dun ha. Ano kaya? Totoo ba yan? Totoo ba yan, mami? Totoo ba yan ha? Totoo ba to? Mami ha? Hindi totoo to. Ay, nako. Gwapo ko daw dito, no? Yung itsura ko dito. Mukha ako maglulupa dito. Wala akong baon na damit eh. Uy, pero daw yun, ano daw? Copyright daw yun, sabi ni Banat Boy. Copyright ba talaga? Totoo ba? Huwag mo i-play, may copyright yan. Ako po. Di nga, totoo. Ano ba yan? Nakakalungkot naman. Pogi-pogi ko dito, sabay ganun. Wawa naman. Wawa naman ako. Pakala ko okay na eh. Panoorin ko. Wait lang ha. Panoorin ko muna. Asan na yung mukha ko? Wait lang, rinig ba dyan? Rinig ba dyan pag pinalay ko? Hindi, no? Copyright, no? Kainis naman. Yung music. Ba't ba kasi kayo naglagay ng music? Di tuloy mapanood eh. Buisit na yan. Tatanggalin ko na lang yung sound. Okay yun. Banat Bay. Tatanggalin ko na lang yung music. Tapos panoorin ko. Okay lang. Wag mag-music. Wala nang dollar sign. Hoy! Bastos ang bunga mo, Apkels! Huwag naman ganun. Wala mo ang audio. Bastos si Wapakels, kinabahan ako dun, oh. Huwag mo nang ganyanan, Wapakels. Oo. Thanks, Banat Bay, sa pag-alagay sa Banateros Vloggers. Syempre. Bisaya in Germany. Wala nagre-reply. I-off ko na lang ba? May Gcash naman eh. Kahit na, wag naman ganun. Hindi na nga tayo, hindi nga tayo mga bayaran na vlogger eh. Tapos, gustong-gusto nyo pang ma-demonetize na. Huwag naman ganun. Grabe naman kayo. Basta sa buha ito ni Wapakels, oh. Kinabahan ako doon. Ikaw na lang manood. Hindi. Ano ba? Off mo yung music, oh. Sige. Copy. Wait lang. Gusto kong panoorin yun eh. Ito. Off natin yung music. Di ba? Di ba? Yan, kita niyo yan, Ang daming bata dyan, promise. Ayan, ang laki nung cake na yan, Di ba? Ang daming mga batang napasaya sa birthday ni Pastor. Tsaka buong mundo pala yan, ha? Hindi lang Pilipinas, ha? Buong mundo yan. Yung na yan. Uy, gwapo! Ba't andito si si Empoy? Si Empoy ba to? Andito si Empoy, Oo, si Empoy. Pogi ni Empoy doon, ano sinabi ni Empoy doon? Hindi ko narinig eh. Ano ba sinabi? Baka nilibak ako noon, pogi ni Empoy. Ay, eto, pambasang loyal. Ay, grabe. Ang pogi. Oo, ito yung pinakagwapo sa lahat ng vlogger dun sa DDS eh. Diba? Sip-sip! Magtitripan ko ngayon, Nagtitripan nyo ako sa live nyo, Magtitripan ko kayo ngayon. Sip-sip yun, sip-sip!
Ano kaya hindi, alam nyo guys, hindi ko maalala yung sinabi ko dito kasi ano eh, bangag ako dito eh. Oo, gusto ko lang matulog. Ano bang pinagsasabi ko? Ay, grabe oh! Uy, si ano to ah? Yung sa ano? Si Jinky Manikad ba to? Ay, grabe! Si Buster! Oh, ito, seryoso. Wow, pinagsasabi. Wala ko, di totoo yan! Di totoo yan, Buster! Tigilan mo ako, huwag mo kami paglolokohin. Buster, tiyanak, huwag mo kami paglolokohin. Oo, haba ng mga sinabi, oh. Sip-sip! Hey, go, Brothers Traveler, oh. Oh, anong lalaki yung mata, oh. Wow! 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 Oh my God! Oh my God! Tuta sa lahat ng vlogger, ikaw lang yung ikaw lang yung puyat. Itsura, oh. Tuta na. Ilang taon ba ito hindi natulog ng vlogger na to? Ito namang Seminay, hindi mo man lang kami ni-retouch. Grabe naman kayo. Hindi nyo man lang muna kami ni-retouch bago nag-message si Cash Jarrett, kape daw kayo. Sutukan na lang kami. Oye, Seminay, grabe lang kayo. Hindi nyo man lang ako minaikapan muna dyan bago nyo kayo na-interview. Uy, tsura niya, no? Parang 13 taon nang hindi tulog yan, no? Hindi natutulog, oh. Hala, may tattoo ka, Sir Jay. Oh, grabe, uy, tsura pa lang, oh. Ano? Akala mo si si Joko Diaz, eh. Joko Diaz na puyat, eh. Oh, seryoso ba? Sip-sip din tong hype na to. Huwag kayo maniniwala dito sa vlogger na yan, ha? Sip-sip yan. Oo. Sip-sip yan. Oo, ito mo, oh. Titiwala ba kayo sa vlogger na yan? Oo, di ba? Ang plastic mo. Plastic ka. Oo. Alam ko, nandito ako, eh. Tinabunan ako, eh. Oo, di ba? Ang plastic mo. Plastic nun. Oo. Huwag kayo maniniwala doon, no? Si Banat Bay, seryoso dun eh, no? Sana? Ayun, no? Seryoso eh, oh. Oh, pero, alam nyo ba guys, si Banat Bay, nahirapan niyang mag-judge. Alam nyo kung bakit? Nakatingin lang siya doon sa maganda eh. Hoy, alam nyo ba kung ba't nahirapan niya mag-judge? Sa mukha yan nakatingin eh. Sabi, ang ganda Luisa Loy, no? Sabi ko nga, ang ganda nga, eh, no? Hindi, sabi, ang pinakakatawa doon si Boss Dada, eh. Sabi ni Boss Dada, oh. Sabi ni Boss Dada, Jay, magaling ba sila sa mayaw? Sabi ko, magaling naman lahat. Hindi ko kasi nalalaman sa mukha ko nakatingin. Kala ko beauty contest eh. O, di ba? Sabi si inyo eh. Hindi yan nakatingin sa hindi yan nakatingin sa sayaw. Sa mukha nakatingin. Seryoso, di ba yung mukha, oh? Oh. Kung ikaw, isa kang judge, dapat nakaano yan. Medyo may indak-indak ka. Hindi, seryoso. Tingnan mo si Coach Oli nakangiti. Oh, di ba si Coach Oli, oh, nakangiti, di ba? Pero pagdating ni Banat ba yun, pinipintahan yung mga magaganda doon. Pero in fairness, ang gagaling talaga. Lahat, promise. Ang galing. Tsaka yung pagiging creative. Ay, grobe. Ay, nguso. Ay, sorry! Sorry! Bakit dyan ba na-post? Grabe naman. Ang sama mo naman, Jay Guevara. Pagkatapos mong asikasuhin, pagkatapos mong magmala bodyguard kay Banat Bay dun sa SMNI, ginaganyan mo na. Si Banat Bay din, no? Walatang may din eh. Parang 5 days din walang tulog eh. So hindi pala ako nag-iisa, no? Dalawa pala kami. Oo, sabi niya, alam nyo, hindi talaga ako tumingin, nahirapan ako mag-judge.
Kasi nga, sa mukha ako nakatigi, hindi siya magsasayaw. Ang sabi ni Balot Bay dyan. Wala naman si Balot Bay. Oh, yummy shit. Yummy daw mo. Sabi, yummy shit. Sabi ni Balot Bay, alam niya, di ba, ini-interview siya, hindi, nahirapan ako mag-judge kasi lahat ng mga sumasay doon, ang gaganda. Walang ano eh. Oo. Walang patapon. Lahat mga ang sexy, ang gaganda. Yan pa. Kaya sabi kaya nahirapan ako nung gusto. Sabi medyo nang gigigil nga ako na diba? May bubulong pa yun. Ano ba to? Coach? May coach na ba ang ngayon? May coach na ba? Hoy! Ba't bubulong-bulong to? May coach na ba ang pag-judge ngayon? Ito si Brothers Traveler may binubulong. Ano ka binubulong nito? Sabi ko, bubulong si Brothers. Kaya nga Ano ba to? Ano binubulong nito? Ikaw Travers So, sabi niya, yung maganda, ipanalo nyo. Oy kaya pala loko ka Brothers loko to. Binubulong, huli ka sa camera salamat ka, walang audio to. Kung may audio to yari ka. Ang daming tao dyan guys, punong-puno yan sa lawak niyan. Uy, wait lang. Wait. OMG. Who is there? Oh my God, so very handsome. Who is there? The boy in the side of Coach Oli. Grabe yung mga datingan niya, alam mo, bodyguard ng Barateros. Hindi ako mukhang vlogger mukha akong bouncer. Bouncer na busog. Gwapo diba? Alam mo, saya yung ngiti niyo, si si Papa Jesus. Si Bisdak. Seryoso lagi to si Bisdak, no? Akala mo mananapak lagi. Bisdak, ngumiti ka naman ba? Lagi ka mananapak Pogi, Hindi sabi ni Bisdak, hindi kitang-kita ko po na pinanalo ni Banat Bay ang yung mga magaganda. Nandun ako sa likod, sabi niya. Kaya nagtataka ako, bakit nanalo yung magaganda? Lahat ng nanalo, puro magaganda. Seryoso no? Hindi man lang natawa Okay, Dragon, shoutout. Magka-size, mag-diet nga kayo. Ito na nga si Pamansang Loyal. Oo nga, ito na nga sa totoo lang, magbabawas na nga dapat ako noon. Kaso na-invite tayo. Kaso ang daming pagkain. Ang hirap sakit na naman ng bukol ko, boys. Ang hirap mag-diet ng ang daming pagkain sa tabi mo. Oo. Demonyo kang troll na scammer, kapal ng mukha mo, sabi dito. The end game. Nasaan na yan? Nasaan na yun? Ito to. Demonyo kang troll na scammer, kapal ng mukha mo. Sino ba? Sino? Si Bisdak? Si Loyal? Sino? Ako daw. Una-una, paano ako magiging troll? Paano ako magiging troll Kitang-kita mo yung mukha ko. Gago ka ba? Scammer? Guys, naku po, kapag tinatawag ako na scammer sa live ko, bubuhos ang palipad. Tandaan niyo yan, kaya wag niyong yan. Wag niyong sasabihin yung password na scammer. Biglang umuulan ng palipad dito pag sinasabihan niyo ako na scammer. Guys, pa-scam nga, pa-scam. Pa-scam nga ako, isa lang. Tama na, Pansit Canton. Bakit ayaw mo? Saan bukol, Jay, masakit? Sa ibaba.
Pag ikaw, ay nako, delikado yung ginagawa mo. Biglang ano dyan, wala na ba? Wala na. Ay, ito. Sumulpot pa ako dito eh. Meron pa pala. Ay, ito po. Wow! Agpogi! Wala, panis na naman kayo. Panis na naman, tingnan yung itsura niya, 3 araw ng tulog yan. Tawa ako sa banat ni Pansit Canton. Buisit si banat, boy po si Pansit Canton. Ay, grabe, seryoso. Ano kayong pinagsasabi nitong hype? Plastic! Plastic ka! Huwag na natin panoorin niya, guys. Dito na tayo. Balik natin yung kanina. Sala, Bibi Sara. Ito. Yung kay Bibi Sara na. Buisit. At least nakasilay tayo dun, Hoy, Mama Kathleen. Maraming salamat po, Mama. Wala na. Tuloy-tuloy na naman yan, mamaya. Tignan nyo. Si scammer, ayan na. May scam ka. May na-scam na ako. Si Ma'am Kathleen Kikuchi. Na-scam siya na-scam ko na siya. So, paano ba yan? Paano ba yan? Yan si Coach Oli, nakaka-touch. Ayokong panoorin nung kay Coach Oli kasi baka ayokong pagtripan si Coach Oli. Baka barilin ako doon. Sir Jay, kamukha ka ni Jared. Paputang yun. Buisit? Sinira mo yung araw ko kagad. Okay, panoorin na nga natin to. Ito na, tuloy natin. Dito tayo. Para yan, 42%, Sarap, 42%. Tapos, 10%. Kawawa naman yung bata ni Maring Lisa. Yan pa. Ito pa, nabudol. Reggie RTS. Nabudol na naman. Ay, play. President Leni Robredo. Pasok naman sa top 6 presidential bets sina dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, Senator Amy Marcos at dating Senador Manny Pacquiao. Gayun din sina Senador Robin Padilla at House Speaker Martin Romualdez. Grabe naman yung sounds nyo, lakas. Kawawa itong mga nilalang na to, no? Ay, ano to? Hoy, asan na? Asan ba? Ito. Best Secretary ng Marcos Admin, Panoorin na. Bakit mo naman aalisin sa gabinete ang pinakahahangaan at pinaka-approve na kalihim ng lahat ng departamento sa Pilipinas ngayon? Tama! Kumbaga, she is the crown jewel dito sa ating bureaucracy. At bakit mo tatanggalin? Ay, Papa, shoutout. Sa approval at sa trust rating pagdating sa serbisyo ng mga departamento. Yes! So unang-una po yan. She is doing very well. She is in fact the best cabinet secretary that we have in this government. Pag tinanggal mo yan, baka mamaya maiwan puro di. Sino to? Oy, Ma'am Beans, maraming salamat, Ma'am Beans. Na-scam ko. Paano ba yan? Na-scam ko si Ma'am Beans. Takahashi. Dami nga na-scam na naman dito. Gine na naman sila. TR at saka puro housing department, no? Di lalong magkakaroon ng problema ang Marcos administration, no? Pangalawa, politically, it will not make sense. Alam nyo, para sa akin, parang pabor ako na palaging magpa-interview si Ma'am Shitars. Para sa akin, parang pabor ako. No, parang pabor ako na, sige, Ma'am Shitars, magpa-interview ko ulit. Kabahan na kayo, alalahanin nyo. Kabahan na kayo sa mga pinaggagawa nyo. Oo. Kaya hindi susunod nga, bili na ako ng stand ng mic, nakalimutan ko, hirap tuloy. Kawawa ang inaabot niya, Oo. So kung ako sa inyo, okay lang sa akin na palaging magpa-interview si Ma'am Shitars. Tingnan nyo naman yung nangyayari. Kaya nga ilang beses ko na inulit sa inyo Hanggat na binababoy nyo ang mga Duterte, patuloy nyo na binabanatan, sinisira sa taong bayan, lalo silang pinagkakatiwalaan. Lalo silang minamahal. Tingnan nyo kayo. Ano nangyari? Tingnan nyo ano nangyari doon sa bata nyo? 8%.
10 pala, 10. Ni PBBM na hindi siya dapat naging presidente kung hindi dahil kay Inday Sara, no? Dahil hindi lang nagbigay si Inday Sara, kung hindi nangampanya pa si Inday Sara. Maria de Guzman, shoutout. At alam mo, ang baluarte ng mga Duterte ay hindi lamang Mindanao. Kasama rin dyan yung mga Visayan speaking dyan sa Visayas, no? Cebuano speaking dyan sa Visayas. At bukod pa dyan, nung 2016 elections, convincing din ang panalo ng kanyang ama, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa Southern Tagalog. Metro. Katulad dito, basahin natin to. Instant karma sa kanila no? Tuwing binababa nila si BP Sara, lalong umaangat, bumabanda pabalik sa kanila yung power effect tactic nila. May totoo naman alam niyo totoo tong sinabi ni The Endgame. Alam niyo kung bakit? Paulit-ulit ko na sinasabi na hanggat binababoy or dinadown nila pababa si BP Sara, mas lalo siyang mas lalong kinakahangaan at mas lalong lumalaki ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kay Vice President Sara Duterte. Don't say bad words, ha? Paano don't say bad words? Bakit? Sa pala, hindi ito yung sinuot kong shirt. Magda-diet na nga talaga ako. Visit. Okay, tuloy natin. Manila at saka Central Luzon na hindi naman naging baluarte ng mga Marcos yan. Sa katunayan, yung probinsya ng Batangas, no, talagang yan ay oposisyon. Parang paganda ng paganda si BP Sara, no? Ba't kaya si Ma'am Shitars? Ba't kaya nagkaganon? Pero si BP Sara, paganda ng paganda no? Lalo na in love kay BP Sara. Pero nadala yan, nanalo ang unit team dyan at sa tingin ko, merong kontribusyon si VP Sara dyan dahil kung nag-iisa lang ang Marcos, tingin ko, hindi kakayanin na mananalo sa Batangas. So, yan ang pangalawang konsiderasyon. Yung political reality na hindi naging presidente ngayon ng ating Pangulo o hindi din dahil kay VP Sara dahil siya ngayon nagbigay. No? At pangatlo, siyempre, tinitimbang din ni Presidente na bagamat alam niya na baka posibleng maging katunggali niya sa mga susunod na mga taon ang VP Sara, unang-una, napakaaga pa rin no, para magkaroon ng ganitong kaaway. Talagang mahirap na umusad ang kanyang administrasyon. Nangyari kay nawala si Roque, yaman na. Yan nga, kagaya ng sinasabi namin na paulit-ulit. Sige lang. Walang yain nyo lang ang mga Duterte. Sige lang. Yan ang gusto nyo Diyan kayo masaya sa pangwawalang yain nyo sa mga Duterte. Diyan kayo, nabubuo ang araw nyo. Sige lang. Pero tignan nyo, nangyayari. Mas lalo silang minamahal at talagang ginagalang ng taong bayan. Kaya hindi nyo nagagawa. Puro kasi kayo power effect. Ito ganyan, power effect. Alam niyo kasi ganito turuan namin kayo para hindi masyadong mahalata, no? Hindi masyadong mahalata ng taong bayan yung mga strategy, tsupulangkot strategy nyo, ha? Ano to? Sir J, keep lagi ng the trust kahit anong sabihin at gagawin ng mga tambalusdos sa mga Dutertes. Walang kwenta, totoo yan. Malaking kawalan talaga kay Bobong Marcos, si Sec Vic Rodriguez na wala nang magaling mag-strategy sa kanila. Ewan ko, hindi ko masyadong alam yung na yan. Ang daming naglabasan na anti-Duterte ngayon sa YT. Ang ginagamit ko, pindot agad, don't recommended this channel. Ayaw ko ng mga bangag. Ewan ko sa inyo, but ang dami-daming tawag dito, ang dami-daming DDS vlogger, doon kayo nanonood Ano to? Jay, habang habang nananariwa si BP Sara, si Ma'am Shitars nabubulok. Uy! Ba't yan? Grabe kayo, ba't yan? Grabe ka, Ma'am Bel, ha? Ba't yan, ha? Nabubulok. Grabe ka na, may naagnas lang. Ay, sorry. Sorry. Grabe ka.
Grabe ka, Mambel ikaw O nga pala, di ko na nano yung pangamot ko kaya palang katinalikod ko, nagpapapansin pala yung pangamot ko Hoy, like naman tayo and share. Ito, pag-usapan natin to, ito naman yung isa sa pinaka kalaban ng Duterte. Ay, hindi pala mamaya na to.